Kamusta na mga mag-aaral? Oras na ng Ariling Panlipunan. Ako inyong guro, si Teacher Edwin, na muli ninyong makakasama sa talakayan sa araw na ito. Handa na ba kayo? Halina't sana makasama natin saliksikin ng makulay na kasaysayan ng ating daigdig. Bago natin simulan ang ating pagsasaralin, narito ang kasanayan sa pagkatuto na nakaangkla pa rin sa inyong mga MELS o Most Essential Learning Competencies. Ito ay may papaliwanag ang kontribusyon ng kabihasang Romano. Para naman sa ating tiyak na layunin, ito ay ang mga sumusunod. May lalarawan ang sinaunang Roma at impluwensya nito sa kultura, reliyon at politika ng iba't ibang bansa sa daigdig. May papaliwanag kung paano lumaganap ang Kristyanismo sa lupain ng mga Romano. Sa umagang ito ay tatalakayin natin ang sinaunang Roma at ang mga impluwensya nito sa kultura, reliyon at politika ng iba't ibang bansa sa daigdig. Magpapakita ko sa inyo ng mga larawan. Tunghayan ninyo ang bawat larawan na ipapakita sa screen at kilalanin ito. Bibigyan ko kayo ng 10 segundo para i-komenta niyo ang mga sagot sa ating chat box. Ready na ba? Okay, simulan na natin. Tama! Ito ay ang kambal na sina Romulus at Remus na inaruga ng babaeng lobo na ayon sa matandang alamat ng Rome. Para naman sa ikalawang larawan, tumpak! Plebeians ang tawag sa kanila. Sila ay mga karaniwang tao na nagmula sa mayamang mamamayan, negosyante, artisano, magsasaka, hanggang sa mga manggagawa. Para naman sa ikatlong larawan, mahusay! Sila ang mga patrisyan, mayayamang may-ari ng mga lupa, na kung saan nasa kamay nilang halos lahat ng pangunahing posisyon sa pamahalaan at nagtamasa sila ng mas maraming karapatan. Para naman sa ika-4 na larawan, tama! Ito ay tumutukoy sa Republika. Dito nagsimula ang pagkakaroon ng mga formal na sangay ang pamahalaan
gaya ng tagapagpaganap at tagapagbatas. Nanggaling sa pamahalang Romano, noong panahon ito ang mga konsepto ng republika at senador na sinusunod pa maging sa kasalukuyang panahon. Para naman sa pangunahing larawan, mahusay. Ito ay 12 tables o batas na sinusunod ng mga Romano. Ang mga Roman ay kinilala bilang pinakadakilang mambabatas ng sinaunang panahon. Ang kahalagahan ng 12 tables ay ang katotohanan na wala itong tinatanging uri ng lipunan. Ito ay batas para sa lahat, patrician o plebeian man. Ito ang ginamit upang alamin ang mga krimen at tantyahin ang kaukulang parusa. Nakasaad dito ang mga karapatan ng mga mamamayan at ang pamamaraan na ayon sa batas. Ang mga larawan na inyong tinukoy ay may kaugnayan sa ating paksang-aralin na ating tatalakayin sa umagang ito. Halina't samahan ninyo ako sa pagtuklas ng sinaunang Roma, ang kanilang kasaysayan, ang pangyayaring nagbigay tingkad sa kanilang kabiasnan, at ang mga impluwensya nito sa kultura, reliyon at politika ng iba't ibang bansa sa daigdig. Matatandaan sa kasaysayan ng daigdig, ang Romano ay isa sa pinakamalawak at pinakamakapangyarihang imperyo na naikatag sa mundo. Sa lawak ng kanilang nasasakupan, hindi maitatanggi ang lawak din ng kanilang kontribusyon sa iba't ibang dako ng daigdig. Ang Italy ay isang bansang matatagpuan sa kanlurang Europe. Ito ay isang peninsula na nakostri sa Mediterranean Sea. Katulad ng Greece, ang Italy ay binubuo ng maraming kabundukan at ilang mga kapatagan. Isang mahalagang kapatagan ng Latium. Ang ilog Tiber ay dumadaloy sa kapatagang ito. May ilang bakas ng sinaunang kabiasnan sa kapatagan ng Latium at sinasabing dito umusbong ang dakilang lungsod ng Rome. Ang Rome ay tinatag sa kaligatnaan ng ika-8 siglo BCE ng mga unang Roman na nagsasalita ng Latin, isang sangay ng wikang nabibilang sa Indo-Europeo. Sila ay lumipat sa gitnang Italy at nagtayo ng sakahang pamayanan sa Latium Plain. Ayon sa isang matandang alamat, ang Roma ay tinatag ng kambal na sina Romulus at Remus. Habang mga sanggol pa lamang, inilagay sila sa isang basket at ipinaanod sa ilog ng Tiber ng kanilang amain sa takot na angkinin ng kambal ang kanyang trono. Ang kambal ay sinagip at inaruga ng isang babaeng lobo. Nang lumaki ang dalawa at nalaman ng kanilang pinagmulan, inangkin nila ang trono at itinatag ang Rome sa pampang ng ilog Tiber noong 753 BCE. Ilang libong taon mula 2,000 hanggang 1,000 BC, ang Italia ay sinakop ng mga Indo-European na sinasabing may kaugnayan sa mga Mycenaean ng Gracia. Ang mga mananakop na ito ay nagtayo ng mga pamayanan at nagsakan ng mga lupang sakahan. Isa sa mga pangkat ng Indo-European ay tinatawag ng mga Latin sapagkat sila ay nagtayo ng mga pamayanan sa kapatagan ng Latium. Sila ang naging nuno ng mga Romano. Pagkatapos ng ilang daang taon, iba pang pangkat ng taong dumating sa Italia. May mga tao mula sa Asia Minor ang nagtayo ng pamayanan sa ilaga ng pamayanan ng mga Latin. Sila ang mga Etruscan. Samantala, ang mga Grego ay nagtayo din ng kanilang pamayanan sa katinumugan ng Italia at sa dulong bahagi ng isla ng Sicily. Ang mga Etruscan at Grego ay nagkaroon ng malapit na ugnayang pagkalakalan at nagbigay daan upang may pamana nila ang kanilang kultura sa mga Latin. Di tulad ng mga Athens na isang demokratiko, sa Republika Romano ang namuno ay mga aristokrata. Lahat sila ay nagmula sa mga mayayamang may-ari ng mga lupa na tinatawag na patrician. Bagamat 10% lamang ng kabuuang populasyon ng mga patrician
Nasa kamay nila ang halos lahat ng pangunahing posisyon sa pamahalaan at nagtamasa sila na mas maraming karapatan. Karamihan naman sa mga Romano ay mga plebeians. Sila ay mga karaniwang tao na nagmula sa mayamang mamamayan, negosyante, artisano, magsasaka, hanggang sa mga manggagawa. Bilang mamamayan, sila ay nagbabayad ng buwis at naglilingkod sa sandatahan. Ngunit hindi kapantay ng tinamasang karapatan ng mga patrician ang kanilang tinatamasang karapatan. May maayos na takbo ng pamamahala ang pamahalang Romano. May tagapagpaganap o tinatawag nating executive at tagapagbatas o legislative. May dalawang patrician na tumatayong tagapagpaganap. Sila nangangasiwa sa pamahalaan at sa hukbong sandatahan. Sila ay inihalal sa tungkulin at may terminong 1 taon upang makapaglingkod. Sa mga kamay nila nakasalalay ang kapangyarihan ng buong Roma. Ang tagapagbatas ay bumuo ng 300 kinatawan. Ang pinakamakapangyarihan ay ang Senado. Ang 300 kinatawan ay mula sa mga patrician. Sila ay inihalal at may 11 termino panghabang buhay. Tinatawag silang senador. Ang pangunahing gawain nila ay ang magbigay ng payo sa konsul, maghain ng batas, at magtalakay ng mga patakarang panlabas. Sa simula ng Republika, ang mga batas ng Roma ay hindi nakasulat. Ang mga patrician ay may kontrol sa batas at ipinaalam lamang ito sa mga plebeian. Pagsabit ng 451 BC, pinagbigyan ng mga patrician ng kanilang hiling. Ang mga batas ng Roma ay inukit sa mga tabletang tanso at inilagay sa forum upang mabasa ng lahat. Ito ay tinatawag na 12 tables, na siyang naging batayan ng iba pang batas sa Roma noong mga sumunod na panahon. Kasabay nito, bumuti rin ang katayuan ng mga plebeian. Pinayagan na sila makapag-asawa ng patrician at maglingkod sa mga pampublikong tanggapan. Pagsapit ng 287 BC, pantay na ang karapatang tinatamasa ng mga patrician at plebeian. Ang paglaganap ng bagong reliyon, bago pa manumina ang Imperyong Romano, marami sa mga Romano nagbago sa kanilang paganong paniniwala. Sila ay nahikayat ng mga aral ni Jesus na pinagsimula ng reliyong Kristyanismo. Sa pagbagsak ng imperyo, ang Kristyanismo na ang pinaniwala ang reliyon ng mga Romano. Sa panahon ni Augustus at Tiberius, nabuhay at pinilala si Jesus ng Nazaret. Tandaan, sa panahong sinimul ng sibilisasyong Grego, isang maliit at tatatanging estado sa gitna ng Italia, ang Roma. Bagamat maliit, hindi ito nagtagal bilang isang lungsod-estado. Sa pagsapit ng AD 200, halos lahat ng mga lupaing nakapaligid sa karagatan Mediterranean ay kanyang nasakop, na itatag ang isang malawak na imperyong Romano. Ang mga lupaing nasakop at napasailalim sa kapangyarihan ng mga Romano ay nakinabang ng lubos. Kakibat ang naging pagsakop ay ang kapangyarihan, kaunlaran at kaayusan. Lumaganap na husto ang kulturang Romano sa mga lupaing ito. Subalit walang imperyo na nanatiling habang buhay. Matapos ang mahabang panahon ng pamamayagpag, bumagsak din ang imperyo noong AD 476. Ang kausayan ng mga Grego ay nakita sa pamumulaklak ng sining at agham. Samantala, ang mga Romano ay mas praktikal na mga tao. Nanguna sila sa batas at pamahalaan at naging mahusay din silang ininyero. Mula sa Imperyong Romano, kinalala ang reliyong Kristyanismo. Sa katunayan, hanggang sa kasalukuyan, ang Roma pa rin ang sentro ng pananampalatayang Kristiyano sa buong daigdig. Grade 8 students, bilang pagtugon natin sa inyong pagkaunawa sa ating paksang tinalakay, mayroon akong hinandang maikling pagsusulit. Kuhanin ninyo ang inyong mga notebook at ballpen. At bilang panuto, suriin ang mga tanungan at piliin ang tamang sagot.
Meron kayong 10 segundo para sagutin ang bawat bilang. Simulan na natin. Pangkat ng tao mula sa Asia Minor na sinasabing lubos na naka-impluwensya sa pamumuhay ng mga Romano. Ang tamang sagot ay letter D, mga Etruscan. Para naman sa ikalawang katanungan, ang kapangyarihan ng pamahalang Romano ay nasa kamay ng mga pinunong hinalal ng mga mamamayan. Ang tamang sagot ay letter C, Republika. Para naman sa ikatlong katanungan, sila ang mga karaniwang tao sa sinaunang Roma. Ang tamang sagot ay letter A. Para naman sa ika-4 na katanungan, bumubuo ng 300 konseho ng mga patrician. Ang tamang sagot ay letter B, Senado. Para naman sa panghuling katanungan, unang talaan ng mga nakasulat na batas ng mga Romano. Ang tamang sagot ay letter C. At dito na nagtatapos ang ating FB Valenzuela live streaming class para sa Araling Panlipunan 8. Ako ang naging inyong guro na si Ginoong Edwin Rodriguez mula sa Bignay National High School na bumabati sa inyo ng isang mapagpalang araw at salubungin natin ng puno ng pag-asa.